Okay, may panonoorin na naman po tayo. Ngayon naman po, dumako muna tayo sa pandaigdigang balita. Galing ito sa Maharlika TV. Ginagawan din natin ito ng reaction dati. Kamusta po? Kamusta po, Maharlika TV? Yo! Baka ito ang gusto ng mga viewers natin or nasira talaga ang ating algorithm, ano? Or hindi lang natin alam kung kailan talaga natin tamang ilalabas ang ating balita. Galing po ito sa mga iba't ibang nasa YouTube, Facebook, ganyan, ano? Ito galing sa Maharlika TV, kaguluhan sa Iran, mas tumindi pa. Ang balita ko kasi dyan sa Iran, ang dami na hong mga nagugutom, mga kawawang mga bata, matanda, minsan nag-aagawan sa pagkain. Pagkakaalam ko, ito ho yun. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na ho natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, nasa description po ang original video. Pag-usapan ho natin ito. Sa kasalukuyan mga kapatid, muling nalagay sa sentro ng pandaigdigang atensyon ng Iran matapos sumiklab ang panibagong kaguluhan sa loob ng bansa. Hindi ito isang biglaang pangyayari kundi malinaw na bunga ng matagal nang naipong galit, pagkadismaya at tensyon sa pagitan ng Estado at ng mamamayan. Habang pilit na pinapanatili ng pamahalaan ng kaayusan sa pamamagitan ng puwersa at restriction. Ngunit unti-unti namang lumalantad ang tunay na lalim ng krisis na kinakaharap ng bansa. Ano ba talaga ang nangyari? Tuluyan na nga bang babagsak ang pamunuan ng Iran at hanggang kailan mapipigilan ang galit ng mamamayan? Magulo na rin pala sa kanila, no? Kumbaga, pinaglalaban na rin nila yung bansa nila. Dami nagugutom daw dyan. Ayon sa mga ulat kapatid, ang ugat ng kaguluhan sa Iran ay ang malalim na pagkabao nito sa patuloy at lumalaking krisis pang-ekonomiya kung saan araw-araw itong nararamdaman ng karaniwang mamamayan. Sa harap ng matinding inflation, mabilis na humihinang halaga ng riyal at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, lalo pang sumisikip ang buhay ng maraming pamilya. Para sa marami, hindi na sapat at hindi na rin kapanipaniwala ang paulit-ulit na paliwanag ng pamahalaan na ang lahat ng problemang ito ay simpleng epekto lamang ng international sanctions. Sa mata ng publiko, malinaw na ang ugat ng problema ay hindi lamang sa panlabas kundi mas lalong nangyayari sa mismong loob ng bansa. Ang kakulangan ng trabaho at oportunidad, laganap na korupsyon at malinaw na disconnect ng political at economic elite mula sa tunay na kalagayan ng masa ang nagsisilbing mitsa ng sunod-sunod na protesta. Sa mga pangunahing lungsod tulad ng Tehran, Qum at Mashhad, mapapansin na mas organisado, mas koordinado at mas matapang ang mga nagaganap na demonstrasyon. Hindi ito may tuturing na tahimik na pagtitipon o panandali ang paglabas ng sama ng loob. Sa halip, lumalabas ang malinaw na diretsahang panawagan para sa malalim na pagbabago, hindi lang ng ilang polisiya o opisyal kundi ng mismong buong sistema ng pamamahala. Dahil dito, tumugon ang pamahalaan ng Iran sa paraang matagal na nitong ginagamit sa mga ganitong sitwasyon, ang isang mahigpit at sistematikong crackdown. Pinalakas ni Khamenei ang presensya ng Revolutionary Guards at iba't ibang security forces sa mga pangunahing lungsod at hotspot ng protesta para ipakita ang lakas ng Estado. Iniutos niya ang maramihang pag-aresto, kabilang ang mga aktivista, estudyante at pinaghihinalaang organizer ng mga rally. Bukod pa riyan, sa ilang lugar, iniulat ang marahas na dispersal ng mga nagpoprotesta gamit ang puwersa upang mabilis na durugin ang mga pagtitipon. Kasabay nito, ipinatupad din ang mahigpit na internet restriction at social media shutdowns upang pigilan. Nako, ito mga kapatid, hinto lang muna natin. Yung pagpigil ho kasi ng internet, dyan po mas lalong nang gagalay yung mga kababayan natin. Alam nyo naman, isang araw ka lang mawalan ng internet, yari na. Nang gagalaitin ng mga kababayan natin. Subukan nilang gawin dito sa Pilipinas, ano? Halimbawa, itong Pilipinas, higpitan nila ng higpitan. O ang tanging paraan tanggalin yung internet, YouTube, etc. Naku, mayayari sila. Ngayon, tignan nga muna natin. Sa pagkakaalam ko, maraming nagugutom dito. Tinanong ko muna ngayon sa aking ChatGPT. Yan. Ayon sa mga pinakabagong ulat, malaki na ang bilang ng mga taong hindi nakakakuha ng sapat na pagkain sa Iran dahil sa matinding krisis sa ekonomiya at pagtaas ng presyo ng bilihin. Narito ang pinakahuling pagtatantya, sabi ng ganyan, no? Tantsadong dami ng nagugutong food insecurity sa Iran ngayon, mga kasulukuyan ulat sa tatantya, humigit kumulang 7 milyong katao, mga 10% ng populasyon ang aktibong nagugutom, malnourished. Ibig sabihin, hindi nila nakukuha ang sapat na pagkain araw-araw, sabi ng gano'n, no? Sa Iran Focus, ayan po yung website niya. Ayon sa ilang search center at ulat ng pagpalaisipan sa ekonomiya, mahigit 30 milyon o 30% ng populasyon ang nahihirapan sa absolute poverty. Maraming tao sa grupong ito ang hindi kayang makabili ng sapat
at masustansyang pagkain. May pagtatansya rin na may 36 milyong katao ang hindi kayang bumili ng malusog na diet dahil sa sobrang mataas na presyo ng pagkain. Ayun, matindi pala talaga ang gutom na nangyayari dito kaya nagkakaganyan na, ano? Nagkakaisa na sila. Yung mga kababayan ho nila dito. Kasabay nito no? ay pinatupad din ang mahigpit na internet restriction at social media shutdowns upang pigilan ang koordinasyon ng mga kilos protesta at ang paglabas ng impormasyon sa labas ng bansa. Hala. Ngayon mga kapatid, sa opisyal na narrative ng Tiran, ang kaguluhan ay inilalarawan bilang hindi basta-bastang usaping panloob. Ayon sa pamahalaan, ito raw ay bahagi ng mas malawak na foreign interference at planong destabilization ng mga Western country. Sa ganitong senaryo, madalas ituro ang Israel at Estados Unidos bilang umano'y utak sa likod ng mga kilos protesta na sinasabing gumagamit ng propaganda, pondo at covert networks upang pahinain ang estado ng Iran mula sa loob. Sa naturang mga protesta, may ilang individual na inaresto at inakusahan bilang mga espiya o foreign agents na ipinapakitang ebidensya ng sabwatan laban sa rehimen. Ang ganitong uri ng taktika ay hindi na bago sa politika ng Iran at nananatili pa ring epektibo para makuha ang suporta ng mga loyalista at sa pagbibigay katwiran sa mahigpit na hakbang ng seguridad. Gayunpaman, para sa maraming karaniwang Iranian, malinaw ang kanilang pananaw, hindi dayuhan ang ugat ng kanilang pagdurusa kundi ang mismong sistemang namumuno sa kanila. Oo. Isang sistemang matagal na nilang nararamdamang sarado, hindi tumutugon at hiwalay sa katotohanan ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang patuloy na lumalala ang panloob ng krisis sa Iran, kasabay namang umiinit ang external pressure mula sa labas. Halimbawa, hindi humuhupa ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel lalo na sa usapin ng missile development at pinaghihinala ang nuclear capabilities ng Tehran. Parang unlimited war ata yung labanan dito, putik niyan. Grabe, no? Kawawa. Ang nadadamay kasi diyan, mga kaibigan, yung mga kababayan nila na ayaw naman ng gera, gusto lang nila puro katahimikan, no? Sila ho yung mga nadadamay eh. Kawawa yung mga nakatira dyan. Sa parehong panahon, mas tumitigas din ang mga pahayag mula sa Estados Unidos Nako. na patuloy na nagbibigay babala laban sa anumang hakbang ng Iran na maaring magdulot ng destabilization sa rehiyon. Hala. Ang ganitong sabayang pressure mula sa loob at labas ng bansa ay isang mapanganib na kombinasyon. Kapag ang isang pamahalaan ay napipilitang magpakita ng lakas sa labas upang tabunan o ilhis ang atensyon mula sa kahinaan sa loob, tumataas ang posibilidad ng maling kalkulasyon. Sa ganitong sitwasyon, sapat na ang isang maling hakbang, maling mensahe o hindi inaasahang insidente upang sumiklab ang mas malawak na sigalot na mahirap ng pigilan. Sa pagkakaintindi ko dito sa report po ng ating Maharlika TV, sa nakikita ko dito matigas yung ulo ng namumuno. Kasi ang dami na nagpoprotesta Magulo na. Ayaw pa rin nilang bumaba. So gusto pa rin nilang kumapit doon sa kapangyarihan. Hindi na nila iniisip yung kapakanan ng mga kababayan nila. Ang iniisip na lang nila, basta uupo ako dito, matigas ako, bato ako, hindi ako kayang pabagsakin ng mga taong yan. Yan po yung nakakalungkot sa mga namumuno. Imbis na po sila, makinig sila sa taong bayan. Kasi pinakinggan din sila, gaya dito sa atin, no? Nagsasalita sila, nangangako sila, pinakinggan sila ng taong bayan. Tapos nung yung taong bayan na ang magsasalita, hindi na nakikinig. No? Ganyan po sa Pilipinas ngayon. Sa kasalukuyang sitwasyon mga kapatid, isa sa kinakatakutan ng mga analyst ay ang posibilidad na gumamit ang Iran ng tinatawag na diversionary tactics. Kapag masyado nang mabigat ang pressure sa loob ng bansa, may posibilidad na ilihis ng pamahalaan ng atensyon palabas. Sa kaso ng Iran, maaaring gamitin ito ang mga proxy forces sa rehiyon gaya ng mga kaalyadong grupo sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Ang mga galaw ng Iran sa Middle East ay hindi kailanman hiwalay sa usapin ng internal survival ng rehimen. Ang panlabas na tensyon ay maaaring magsilbing pansamantalang distraction upang pag-isahin ang publiko laban sa isang external enemy. Ngunit maaari din itong mauwi sa mas mapanganib na senaryo, isang escalation na lampas sa kontrol at magbubukas ng pinto sa mas malawak na digmaan. Hindi rin may kakailang papel ng information warfare sa kasalukuyang krisis sa Iran. Sa panahon ng social media at digital platform, mabilis kumalat ang mga ulat kung saan may mga pinapalaki, may mga binabawasan at mayroong mga tahasang idinisenyo bilang propaganda mula sa magkabilang panig. Merong mga video at testimonya na nagiging viral, ngunit hindi lahat ay madaling ma-verify, lalo na sa gitna ng internet restriction at mahigpit na kontrol ng Estado. Ginagamit ang impormasyon bilang sandata upang palakasin ang moral ng mga sumusuporta, pahinain ang kalaban at hubugin ang international na opinyon. Ngunit kahit alisin ang ingay ng propaganda at disinformation, malinaw na may totoong krisis na nagaganap sa loob ng Iran. Ang kasalukuyang sitwasyon para sa Iranian leadership ay isang matinding pagsusulit ng kanilang endurance at kakayahang kontrolin ng bansa.
Hanggang saan nga ba nila kayang panatilihin ang kapayapaan gamit lamang ang puwersa at pananakot sapagkat ang takot ay epektibo lamang sa limitadong panahon? Kapag unti-unting nawala ang takot at tumibay ang loob ng mamamayan, ang kanilang galit ay nagiging mas organisado, mas determinado silang kumilos at mas malalagay sa panganib ang pamunuan ng bansa. Kaya naman sa puntong ito, hindi na sapat ang simpleng pagdepensa gamit ang armas o presensyang militar. Ang tunay na hamon ay ang pagkakaroon ng political legitimacy o ang kakayahang patunayan sa mamamayan na ang pamumuno ay lehitimo, epektibo at nakatuon sa kanilang kapakanan. Kung hindi Pero wala na nagwawala na yung mga kababayan ito nila. matutugunan ng hamong ito, kahit gaano kalakas ang puwersa, hihina ang pundasyon ng kapangyarihan. Sa panig naman ng mamamayan, ramdam nila ang pinaghalong takot at pag-asa sa bawat kilos at desisyon. Alam nila na malakas at handa ang Grabe, Estado sa pagpigil sa anumang banta. Ngunit ramdam din nila na may bitak at kahinaan ng sistema, isang pagkakataon na pwede nilang samantalahin. Ang bawat protesta, gaano man kaliit o tila simpleng pagtitipon, ay nagiging simbolo ng pagbasag sa takot at pagsasapubliko ng galit at hinaing. Ngunit kaakibat nito ang malinaw na panganib gaya ng posibilidad ng pag-aresto, mataas na dispersal at iba pang anyo ng karahasan. Ang galing mag-report nito ni ni Maharlika TV kahit meron ng mga ano bang tawag diyan, mga AI na pwedeng magbasa na halos parang natural nang nagbabasa, hindi niya pa rin ginagamit. Mas maganda pa rin talaga pag natural mo, no? Palakpakan nga muna natin to. Maharlika TV. Ngayon ko na lang ito ginawa ng reaction video ayaw na ata nila sa politiko. Mukhang naririndi na ata yung mga subscriber ko. Hindi ko alam kasi nasira algorithm natin. Palike po ng ating video mga kapatid, napakalaking tulong po yan sa ating channel para po manumbalik ang sigla. Okay, tuloy po natin. Magaling po siya kasi yung iba gumagamit na lang ng mga ipapabasa na lang sa 11 Labs, sa iba't ibang mga AI platform na pwedeng magbasa. Medyo natural na, ganon. Pero siya pa rin ang nagbabasa mga kapatid, hindi ho yan AI. Mula noon kasi ganyan na talaga siya, mabilis at saka talagang akala mo alam niya yung balita talaga na hindi na kailangan basahin pa. Parang kung titignan mo, hindi na siya nagbabasa ng script Talagang pinapaliwanag niya na mismo sa'yo yung balita. Ayan, palakpakan po natin. Maharlika TV. Magpasa hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, walang pagbabago. Hindi to mamlay, mas gumaling pa. Tuloy tayo. Sa ganitong konteksto, ang pagpili na lumabas at lumahok sa lansangan ay hindi lang basta emosyonal na reaksyon. Ito ay isang maingat at kalkuladong panganib na pinapasa ng bawat kalahok. Daming tao. Pinapakita nito ang Grabe. determinasyon at tapang ng mga mamamayan. Ngunit sa parehong oras, ang mabigat na katotohanan ng panganib ay laging nakatambay sa likod ng kanilang mga hakbang. Oo. Maingat din na pinagmamasdan ng international community ang patuloy na krisis sa Iran. Mayroong mga opisyal na pahayag ng pagkondena, panawagan para sa restraint at paalala sa karapatang pantao. Ngunit limitado ang direktang aksyon ng kanilang ginagawa. Ang Iran ay hindi isang ordinaryong estado lamang. Isa itong regional power na may kapasidad at kasaysayan ng paggamit ng mga proxy at direktaring aksyon bilang tugon sa banta. Dahil dito, bawat salita, desisyon at hakbang ng mga banyagang bansa ay maingat na sinusukat at binabalangkas upang maiwasan ang hindi inaasahang escalation. Kung titignan naman sa mas malawak na konteksto, ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran ay isang malinaw na refleksyon ng modernong krisis na kinakaharap ng mga authoritarian systems. Kapag ang isang pamahalaan ay hindi nakaangkop sa pagbabago ng lipunan at sa lumalawak na pangangailangan ng mamamayan, darating talagang sandali ng pagtutuos, isang punto kung saan hindi na sapat ang traditional na kontrol at repression. Hindi ito agad-agad nagre-resulta sa pagbagsak, ngunit unti-unting nauubos ang espasyo para sa kompromiso at adaptation. Magkakaroon ng iba't ibang bahagi ang lipunan at kapag wala nang pumapagitnao ang balansing puwersa ng Estado at mamamayan, ang labanan ay nagiging mas matindi, mas organisado at mas mapanganib. Sa ganitong kalagayan, bawat hakbang ng pamahalaan at bawat kilos ng mamamayan ay may direktang epekto sa hinaharap ng bansa at ang kapasidad ng sistema na makapag-adjust ay nasusubok sa pinakamaselan at mapanganib na paraan. Mahalagang tandaan na ang kinabukasan ng Iran ay hindi lamang limitado sa loob ng mga hangganan ng bansa. Ang anumang malaking pagbabago, mapareforma man, revolusyon o kaguluhan ay agad na magkakaroon ng epekto sa buong Middle East. Dahil dito, ang kasalukuyang sigalot sa Iran ay hindi lamang binabantayan ng mga analyst at mamamahayag, kundi pati na rin ng mga military planners, intelligence agency at strategists sa buong mundo. Ang bawat sinyales mula sa protesta sa lansangan, hakbang ng pamahalaan o pahayag sa panlabas na politika ay sinusuri ng mabuti. Ang bawat galaw ay may potensyal na magbukas ng domino effect, kaya't ang pangdaigdigang atensyon ay nananatiling matindi at mabigat. Habang nagpapatuloy ang sigalot, nananatili ring bukas ang maraming posibilidad. Maaring mapigilan ang kaliwat kanang protesta at kaguluhan sa pamamagitan ng matinding puwersa at crackdown. Ito
Sa atin, Iglesia ni Cristo. Pero yun, payapang ano yun, payapang rally. Eto po, halo-halo to sa tingin ko kung ano yung pinaka-majority religion nila. Kumbaga halo-halo na sila dyan. Pero yung pagpuprotesta nila dyan, hindi para sa peace, kundi ipinaglalaban po nila. Siguro, no, na bumaba na yung kanilang namumuno na baka sa kanila napupulpulan na sila, di ba? Subalit, ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng mas malalim na galit at hidwaan. Maaari din namang humantong ang krisis sa maliit o malalaking reforma. Depende sa kakayahan ng pamahalaan na makinig at mag-adjust Grabe, ang dami nun, no? No, sana yun dito, no? Ang dami. Maaari din namang humantong ang krisis sa maliit o malalaking reforma. Depende sa kakayahan ng Ayan, no? pamahalaan na makinig at mag-adjust sa hinaing ng mamamayan. Ngunit mayroon ding posibilidad na lumala ang sitwasyon at sumabog sa mas malaking krisis na maaring magdala ng domino effect sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na sagot kung alin sa mga landas ang totoong magaganap. Ang tanging tiyak ay ang Iran ay nasa isang kritikal na yugto. Hala. Isang yugto kung saan bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may pangmatagalang epekto sa hinaharap ng bansa at ng rehiyon. Sa huli mga kapatid, ang tanong ay hindi lamang kung Hala. makakaligtas ba ang kasalukuyang rehimen sa matinding kaguluhan o tensyon, kundi kung anong uri ng Iran ang lalabas mula sa krisis na ito. Isa ba itong mas sarado at mas marahas na estado o isang bansang napilitang magbago dahil sa pressure ng sarili nitong mamamayan? Ayun. Habang patuloy ang pagputok ng tensyon at bigat ng desisyon, iisa lang ang tiyak, ang Iran ay nasa isang kritikal na sandali, isang yugto na huhubog sa direksyon ng kinabukasan nito sa mga darating na taon at ang mundo ay walang magagawa kundi magmasid at maghanda. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Ang galing mag-report talaga, no? Tuloy-tuloy siya, no? Parang pinapaliwanag na lang niya sa'yo. Maraming salamat po sa ating Maharlika TV. Nasa description yan. Pero syempre, kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin nyo po yung mga ganitong usapan, ano, mga kuro-kuro. Ako kung bakit ko reaction to, medyo may pagkaugnayan din dito sa Pilipinas. Ano? Wag sana tayong umabot sa ganito. Pwede naman. Hindi, para sa akin, masyadong magulo na to. Na kapag alam mo kasi namumuno ka di ba? Nagustuhan ka ng tao, halimbawa, itinalaga ka, binoto ka, nandiyan ka na. Ngayon, ewan ko lang kung gano'n dyan, baka hari-hari dyan, hindi ko alam. Pero pag binoto ka, ibig sabihin, pinakinggan ka ng tao, nagtiwala sa'yo yung mga tao. Ngayon, kapag ka nakikita mo yung mga bumoto sa'yo, nagkakagulo na, ang dami ng ingay, para sa akin, pag mga ganyan, bumaba ka na lang. No? Ang hirap po kasi dito sa Pilipinas, pagka-eleksyon, grabe ho sila. Talagang lahat ng pangako ibibigay. Pero kapag nakaupo na sila, wala na. Hindi mo na sila makikita at yung mga pangako nila, sunog na.